Good day guys and welcome to another episode of Riding in Tandem. RIT, Riding in Tandem, RIT. With me, RM. And me, Elaine. At sa episode na to, libutin natin ang BYD Tech Tour dito sa Manila International Auto Show from April 11 to 13, 2025. From 10 a.m. to 9 p.m. Ano, ready ka na? Parati naman eh. Tara na! Sa mga hindi nakakaalam, simula noong 2024, BYD na ang best-selling electric vehicle manufacturer worldwide. Sa Pilipinas, sila rin ang top new energy vehicle brand. Pinangungunahan na nga ng Atto 3 at ng BYD Sea Lion 6 DMI. AC Mobility ang exclusive distributor ng BYD sa Pilipinas. Ang ibig sabihin ng AC ay Ayala Corporation. Makikita mo rin dito ang technologies na ginagamit nila sa mga sasakyan, kagaya ng blade battery, EV charging, DMI at DMO. Kaya mas lalong nagiging safe, efficient, and malakas ang performance ng kanilang mga sasakyan. Napakaraming sasakyan dito, pero unahin na natin to ang pinakabago sa lineup ng BYD, ang BYD E-MAX 7. So MPV to, 7-seater, pero kaya nitong tumakbo ng 420 kilometers hanggang 530 kilometers. Ang layo, di ba? Meron din tong V2L capabilities, kaya kung mawawala ng kuryente sa bahay nyo, lalo na meron kayong bata or baby, pwede nyo nang gamitin yung kuryente ng sasakyan para magpaandar ng ilaw, electric fan, ng rice cooker o kaya mag-charge ng cellphone at laptop. At dahil electric, napakatahimik nitong umandar pero napakalakas pa rin ang hatak. Ikutan muna natin yung sasakyan. So sobrang simple ng styling niya pero classy. At saka pag tinignan mo sa labas, di ba, parang ang luwag-luwag dun sa loob. LED ang front and rear lights. May DRLs, 17 alloy wheels, ventilated disc brakes sa harap at likod, may panoramic glass roof. Sa Superior Captain, 6-seater may captain seats sa second row, leather seats power adjust 6-way sa driver at 4-way sa passenger seats, power tailgate, 4-door 1-touch up and down with anti-pinch pa. Yung standard naman 7-seater, leather pa rin ang upuan at power adjust pa rin ang mga upuan. Loaded din sa tech kasi merong 360 around view monitor, adaptive cruise control, autonomous emergency braking, door open warning, intelligent cruise control, predictive collision warning, rear collision warning, blind spot detection, rear cross traffic alert, rear cross traffic brake, lane departure assist, emergency lane keeping assist, 6 airbags at ISOFIX tethers. Sa loob, napakaluwag nga, tsaka elegante talaga, tsaka yung mga materials na gamit dito, top notch. Sa mga ibabaw niya, soft touch materials, meron din ditong gray na merong mga patterns na hindi ko maintindihan pero Parang kahoy ganda ng itsura niya. Meron din siyang mga silver accents, piano black finish. Yung screen ng instrument cluster niya, actually screen yung gitna, tapos analog yung magkabilang side. Sa left side, meron siyang tachometer pero nandito na rin kasi yung gamit mo yung electricity. Tapos may boost pa na nakalagay dito. So baka matulin to ah. Sa right side naman may speedometer siya. Yung gitna nakalagay nga ngayon, meron siyang tire pressure monitoring system. Abangan nyo na yung complete review namin para makita talaga natin lahat ng features nito. Yung manibela naman, no, leather wrapped siya, chunky hawakan at flat bottom. Meron tong adaptive cruise control, nandito sa left yung controls. Meron din siyang 12.8 inches na screen na rotating dahil yun yung signature ng BYD. Meron din tong Android Auto at Apple CarPlay. Sa center console naman, no, malaki rin to. Makakalagay ka ng dalawang cellphone sa unahan. Ang shifter niya mataba, meron siyang park, reverse, neutral drive. Meron na rin dito yung power at volume ng infotainment system. So hindi mo na kailangan hawakan pa yung screen kasi may pindutan na dito, physical button. Nandito rin yung on and off ng aircon at ang modes ng sasakyan, easy access na lang din. As usual, meron din ditong dalawang cup holders, may lalagyan pa ulit ng cellphone, leather wrapped yung center armrest no, sa loob. Maluwag din at saka ang dami. Meron ditong power supply, Type-C at Type-A na USB at lalagyanan ng SD card. Yung mga upuan din, no, komportable, leather wrap din siya at meron ding perforation dito sa gitna. Ang ganda rin ng bolstering kasi hindi ka alog-alog. Dalawa rin ang seating configuration dito. Yung top of the line, 6-seater. So yun yung merong dalawang captain's chair sa second row. Tapos yung entry level naman niya, 7-seaters.
Dito sa second row, nakaupo na kami sa captain seats. Sa likod ng center armrest, meron ditong dalawang charger, Type A at saka Type C. Merong maliit na compartment at may controls ng aircon. Ang dami nitong seat back pockets ha. May hawakan dito, merong aircon vents, lahat ng upuan, meron kayo tigitig isa. Meron ding sabitan, merong mga bottle holders, at syempre, ang komportable talaga ng upuan dito. At saka ang ganda dito kasi pag tumingin ka sa ibabaw, wow, ang laki-laki ng panoramic sunroof. Plus yung space ha, sobrang luwag ko dito sa second row pero naupo ako dun sa third row pero kasya pa rin ako. Ang space ko sa tuhod dun sa third row ha, lampas pa ng isang fist. Tapos yung headroom ko nga lang doon, mga 2 daliri lang. Pero dito, maluwag, mga 5. Grabe, ang dami-dami, diba? Sure na safe ka dito. Plus, naka Type 2 charger din siya, kaya kahit saan, pwede ka nang mag-charge. May kasama rin tong portable charger, kaya kung walang available na charging station, okay ka na. Meron din tong free na 7 kW home wall charger, kaya mabilis na rin ang charging kahit nasa bahay ka lang. Speaking of charging naman, yung standard, kaya niya ng 89 kWh charging. Yun namang superior, kaya niya ng 115 kWh charging. Grabe no, ang daming laman at hindi mo na rin kailangan magpakarga ng gas. Mas makakamura ka talaga sa pagpapatakbo, pati sa maintenance. Aside sa E-MAX 7, no, ang dami pang display ng sasakyan ng BYD dito. Ito na nga yung isa, ang BYD Seal 5 DMI. So plug-in hybrid to, pwede itong dikuryente or pwede rin siyang digasolina. Tsaka napaka-komportable nito. Actually, meron na kaming video nito, hanapin nyo na lang sa channel namin. Sunod, meron silang crossover. Ito yung tinatawag na Sea Lion 6 DMI. So same din siya, no? Pwede rin na digasolina, pwede rin siyang dikuryente. Kaya sa mga ganitong technology kasi, no, yung DMI, mas makakatipid ka kasi pwedeng kuryente na lang yung gamitin mo, yung gas, hindi mo na magagamit. Ito naman yung BYD Shark 6 DMO. So, yung DMO, dual motor na off-road. Pang off-road talaga to at saka talagang nagamit na namin off-road. Napaka-komportable pa rin ito off-road pero capable pa rin siya at matipid pa rin. Ito naman ang pinaka-cute sa lineup ng BYD, ang BYD Seagull. So, kaya nitong tumakbo ng 300 kilometers na full electric mode. At saka ang kinaganda dito, ang liit-liit, di ba? Pero kasyang-kasya pa rin ako. Kita-kits na lang dito sa Manila International Auto Show hanggang April 13, 2025. Or visit mo na lang ang website ng BYD, bydcarsphilippines.com. Or pumunta na lang kayo sa pinakamalapit na BYD dealership sa inyo. Maraming salamat sa panonood. Sana nag-enjoy po kayo at may natutunan kayo sa video namin. O, next video na! RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. RIT, riding in tandem. Siksik na impormasyon mula kay RM at Elaine. RIT, riding in tandem. RIT, riding in